Yan mga master. So ito yung ipapalit natin. Johnson control. Yan. So temporary nilagyan ko muna siya ng power supply. So madali lang naman ito ikabit dahil may diagram naman yan. Neutral tsaka line. Ito yun yung may wire na. Tapos low, medium, high. Tapos itong bulb niya, ito yung bulb. Pwedeng heater, pwedeng compressor, pwedeng kahit anong device mga master. So madali lang naman yan dahil mababa yung amperahe na ito. So 2.2. So pinaka simpleng paraan yan mga masters. Padaanin mo siya ng magnetic contactor. Hindi makita. Yan. Rated current 2.2 amperes. So para hindi ka mahirapan mga master at hindi siya mahirapan yung control natin, so padaanin mo siya ng magnetic contactor. Yan. So saksak muna natin. Paganayan natin tapos testerin natin. Namatay. Yan. Yan. So nag-on na siya mga master, di ba? Yan. So pakita ko sa inyo sa tester. Wait lang. So baliktad natin yung camera. Ay hindi. Wala pa! Ano ba? Yan. So yan yung settings natin. Tapos itong isang tester kabit natin dito sa bulb. Ayun. Mapapansin nyo bulb. Ito. Ito dito. So ito yun. Kabit natin isa dito. Yan. Tapos yung isa nito mga master is kabit natin sa neutral. So higpitan muna natin yun. Yan, higpitan ko na. So medyo mahirap lang. Tapos itong isa nalagay natin sa letter N. Yun, neutral. Itong blue. Ito. So tapos try natin patayin yung control. So hawakan ko lang mga master. Ganyan yan. 1 and 2. Ayan. So babase tayo sa tester. Tapag ko lang muna yung control. Yan mga master. So sinet up na natin. Yan. So makikita nyo siya yan. So kung mapapansin nyo to, ito. Pag pinindot ko yun siya, dapat wala po. Yan. So dapat mawawala to. Ito. Tapos may maririnig kayong tunog. Yan. Pag naging araw na siya. Yan. Nakita nyo, lumipat to. Tapos may tutunog. Tick. Ayun. Narinig nyo. So ibig sabihin yan, bumitaw na yung contact relay na magbibigay ng signal sa magnetic contactor para gumana yung aircon natin. So ito na siya mga master. Kung mapapansin nyo, ito na lang yung voltahe ng ating tester. So pag pinindot ko dapat siya, pag nilagay ko itong araw, lumipat dito sa cool o yung simbolo ng parang snow, dapat magtututuin itong tester. Testing natin. Ayan. Dapat di ba namamatay yung ilaw? Tutunog yan mga master. Tick. Kamanan. Yun. Natanggal yung isang test. Test na. Dami mong daldal naman. Sige na! Yan master. So, mga master na nakapit ko na. So, yan. Kung makikita nyo nasa simbolo niya yung parang snow. Ito. So tapos yung voltahe ng tester natin is yan, 230 volts. Yan, diba? So once nailipat ko yung mode niya, mapunta siya sa signal ng araw, parang bumbilya. Heat kasi yun eh. So dapat mawawala ng supply ito. So dapat mawawala yung 230 volts na ito. So try natin. Yan. So 230 siya ito. So may tutunog yan mga master galing dito. Yun. Nakita nyo? Di ba? So ganun ulit. Pagka pinindot ko yung mode, dinipat ko dapat. Ayan, lumipat na siya. Dapat magtututet ito pag tunog na relay. Ayun. Parinig niya mga master. Ayan. So ganun din yung operation once na ilipat natin yung
yung pan niya ng low, medium, high. So 1, 2, 3 ganun din yun. So pag nilipat natin low, so dapat ang mag-activate na 230 is yung number 1 sa medium. So mag-activate dapat na 230 yung number 2, mawawala ng supply yung number 1. So ganun din sa 3. So sa mga veteranong aircon technician, so alam na to mga master. So para lang to sa mga baguhan. Ayan, tapos yung heat naman, pag pinindot ko ito, nga pala balikan natin. Yung pwedeng gamitin yan mga master, usually ginagamit yan sa mga pang humidity. Ayan, so sa mga pwedeng gamitin din sa mga ginagamitan ng heater. So usually sa ibang bansa ginagamit yan mga master. Ayan. So yan yung actual degree temperature. Tapos pag dinown mo siya, yan, ito na yung set point mo mga master. Yan, so 24 degrees centigrade yan mga master. Yan, so ganun lang operation nito. Napakadali lang na ito yung wiring mga master. So 6 na wire lang. So 2 wire para sa power supply, line and neutral, isa para sa bulb or yung tinatawag na communication wire. Tapos yung 3 para sa fan speed, low, medium, high. So ganun lang mga master. So yung digital, yung control kasi nila dito is Honeywell mechanical thermostat. So hindi siya okay eh. Kasi hindi siya nagka-cut off ng maganda. So useless. So para lang siya nagiging switch. So para lang siya nagiging switch. So pag once na binuksan mo yung aircon niya, so tuloy-tuloy yung function niya. So hindi siya nagka-cut off. So check natin yung sinasabi kong Honeywell mechanical thermostat. Yan, so ko-convert natin to dahil syempre nagkaka-problema yung AC nila eh. So hirap kasi mag-cut off mga master ang nangyayari. So nag-overheat yung compressor natin. So possible sa pagkasira yun mga master. So ito yun eh. So at the same time papalitan na rin natin yan ng magnetic contactor para magsisilbing bridge ng power supply natin. At the same time safety device din siya ng compressor. So bago magkaroon ng depression yung compressor, siya muna yung maapektuhan mga master. Magaling mo pala dyan ah! So once na mag-deactivate yung holding coil niyan na galing sa signal ng digital thermostat natin na ilalagay, so mag-off na siya, so mawawala ng supply yung compressor natin. So hindi siya prone para sa pagkasira. Saan na ba yun? So balik-tarin ko muna yung camera mga master, pakita ko yung mechanical thermostat. Yan, so ito siya mga master, yung mechanical thermostat. So ganun na ganun pa rin naman yung pagkaka-wiring nito. So walang kaso, so walang pinagkaiba. So ganun dito 1, 4 1 and 4 yun yung supply at saka ito yung bulb. Tapos dito naman sa 6, 7, 8 natin, so siya yung low, medium, high. Sana yung nyan, tikot. Ito, pakita ko yung diagram nyan mga master. Ayan. So ayan. So may kita nyo yung nasa number 4 is parang may square. So siya yung bulb. So possible ginagamit yan sa mga tawag nito, sa mga chilled water supply, sa mga solenoid valve dyan, sa mga solenoid valve pwede gamitin yan mga master. So tapos yung isa naman, kung makikita nyo, meron number 1, so sa yung L, number 2, sa yung N. So ganun din yung sa 4, so pwede mo siyang connection na ng 1 and 4. So ganun lang mga master, pwedeng ganun ang pagkakakabit ng kanyang power supply. So basic na basic lang to. So pag binili mo naman to, meron tong manual. Ayan. So kung makikita nyo, yan o. So L in line. Tapos yung N natin is yung neutral. So ganun din. Yung number 2 naman natin is bulb. So parehas na parehas lang yan mga master. Yan mga master.
master. So napalitan na natin yung mechanical thermostat doon sa indoor. So ito siya. Ito yung Honeywell mechanical thermostat. So ito yung mechanism niya sa loob. Tapos pag pinuklat mo siya, ito lang naman siya. Ayan. Diba? So napakadali lang niya. Tapos hindi ka na naman maliligaw dahil unang-una may numbering siya. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Same time may wiring diagram siya mga master. Ito. So picture okay ng clear. Tapos lagay ko dito sa screen mga master. Yan. So tapos ngayon, so working na siya doon. Videoan ko na lang mamaya siguro. Yan mga master, so nakalagay siya 2P, so ibig sabihin yan 2 pole 30 hanggang 30 ampere siya mga master. Tapos 220V, 220 volts yan mga master. Coil, ang coil niya, holding coil niya, ang pinaka-importante ito mga master. Dapat alam nyo kung ilan yung voltahe na ito. So ayan, 220 volts, kaya nakasulat din coil 220 volts. So dito sa bridge niya or sa contact point niya, so okay lang kahit anong voltahe dyan mga master, basta operated yung coil niya ng 220 volts. And so ganun din naman dito. Explanation lang naman dyan. Ito. Yan. So pag nilagyan mo ng power supply dito, nag-interlock yung holding coil natin, pak, tutunog siya. Dadaan dito. So try natin buksan para mapakita ko sa inyo yung loob niya. So para mapakita ko rin na yung bridge niya is contact point lang. So ano lang naman yung mga master, parang switch lang siya. Power supply operated nga lang yun. Yan. So yun yung loob niya. Yan. Kaya sinabi siyang bridge. Ito. So pag nag-interlock tong holding coil niya, nagkaroon ng magnetic force, babaon lang to. Pak. Yan. Yan. So kung may power supply ka dito dalawa, so pag nag-interlock, so tatawid lang siya dito. Ayan, nakikita nyo yun. Contact point na yan. So pag dumain yan, yan lang. So madaling salita, ito at saka ito. Then ito, putol to mga master. So ito lang magpo-contact sa kanila. So walang connection yung dalawa kung wala to. So mag-interlock siya ng ganyan na yan. Pag dumikit pa, automatic nakadikit din dito. So dadaan lang yung power supply. So pag nag-cut off na siya, pak, bibitaw. Na-open dito, so wala nang supply. So dito rin wala nang supply. So ganun lang operation yan mga master. Kaya yan, so kabit ko muna to mga master. Siguro mamaya pagka nakakabit na, pag papaganahin na, so testing natin. Papakita ko sa inyo. Yan na mga master, so nalipat na natin. So kung mapapansin nyo, nandito kanina yung NEMA 3R. So nilipat na natin dito. Kasi once na nagpe-preventive, so prone siya sa basa mga master. So nilayo na natin siya para at least hindi siya mabasa. Yan, so nasasara naman na siya. Sasara naman yan. Compare doon mga master na continuous na dadaanan ng tubig. So possible sisiksik sa mga butas. So hindi maiwasan na may tatalsik sa control natin. So baka mabasa niya pa yung coil, yung pa yung mag-cause ng short circuit. So yan, pinagana na natin yan. So binuksan ko lang muna mga master yan. Yan, para makita nyo yung loob ng magnetic contactor. So bridge lang yan. So kung makikita nyo itong pula at saka black sa ibabaw na wire, so nanggaling yan sa power supply natin sa main breaker. Tapos ito namang red tsaka black, so power supply yan na papunta dito sa outdoor unit natin. At kung makikita nyo yung maliit na wire, yung black at saka white, so siya naman yung communication wire na nanggaling sa ating thermostat. So siya yung mag-activate sa command ni thermostat. So siya ang mag-activate ng holding coil. Yun, yung nasa gilid mga master. So 220 volts yan. Yan, so nandun si Master Liloy sa indoor. So inaantay lang natin na mag-cut off. So dahil yun yung
proposal natin sa panibagong thermostat. So dapat nag-automatic cut off siya para kahit paano nakakapagpahinga yung compressor. Ayan, so maganda na yung moisture niya mga master. So kaka-under lang yan. Yan. So ang amperahe natin na kailangan i-meet is isa na yun, rated current. Kung makita mga master, so almost 9 amperes to eh. Ayun, 8.1 amperes. Yung mga master, ito current 8.1 amperes. Yan. So sa ngayon kaka-under pa lang, so naka-boost pa yung compressor natin, naka full blast. So ito pa siya mga master. So kung mapapansin nyo yan, 8.66. So mahaba kasi yung piping line niya mga master. Yan, so kailangan equalize ni compressor yung buong system, yung buong piping. So mahaba yan mga master, more than 15 meters yan. Ayan. So inaantay na lang natin ito mag-automatic, tapos mamaya punta tayo sa indoor, sa digital control na nilagay natin mga master. Papakita ko sa inyo. So napakita ko naman na kanina na kaya tayo nag-propose ng digital thermostat dahil sa mechanical thermostat na nakalagay. So hindi kasi siya nagka-cut off. So ang nangyayari, nag-overheat yung compressor, andar lang ng andar. Once na binuksan siya, andar lang siya ng andar, hindi siya nagka-cut off. So ito ang naging cost ng wire niya. Ayan, so yun ang magiging cost ng wire niya. Ayan, nasusunog siya mga master. Pero ngayon nagpalit tayo ng harness mga master para at least quality. So nagpalit tayo ng control, tapos hindi rin naman natin papalitan yung accessories wire. So useless. So possible yan pa rin ang bibigay. So ayan, pabigay na yan mga master. Kaya nung tin-troubleshoot natin to, pinaandar lang natin si compressor, pero hindi natin in-advise kay client na paganahin. Yan. So antayin lang natin yung automatic cut-off niya mga master. So update ko kayo mamaya. Yun mga master, so nag-automatic na siya. Oh, 0-0 na yan mga master. So check natin dun sa control. Yan, so kung maririnig nyo, kung mapapansin nyo, wala na kayo maririnig na andar ng compressor, pati ni blower. So yung ugong na yun, kung naririnig nyo man, is yung ating transformer yun. Yan, so pero dito pa lang mga master, makikita nyo na eh. Kung working pa siya, yan, nakaangat na. Tsaka sa ating amperahe, 0-0 na siya. Yan, so punta tayo sa indoor. Check natin. So sinet lang yun ng 24 degrees centigrade. So nag-automatic na siya. So dapat 24. So dapat pagdating ng 25, mag-automatic on siya. Yan, 24.5 na yung temperature. So ang settings natin is 25. So nag-cut off na siya ng 25. Tapos ang actual temperature natin, set point natin 25. Ang actual temperature natin is 24.5. Working na yan. So pag nag 25 yan or 26, so mag-on yan mga master. Dapat aandar na yung compressor. Diba maganda siya, presentable siya, diba? Yung forma niya tignan kumpara dito. So okay naman sana to kung nagka-cut off siya ng maganda. Pero ito, elegant style siya. Tapos ito, lalagyan na lang natin ng ano yan, wall putty. Ayan, para magkulay lang siya dyan. So sana papalitan din to. Parang tabis ngi boy.
Kabisngi yung kabit mo. Ha? May isa pang tornilyuhan to ah. Ay, pagpasok niya. Pipihit pa yan eh. Isang tornilyo lang yun, di ba? Pwede siya maging dalawa. Ayan, so antayin natin yan. So hindi kasi pwede pagka-off niya on agad. So hindi talaga mag-i-start si compressor. Possible nun. Mag-high ampere yun. So kailangan makapagpahinga siya ng ilang minuto. So base dun sa temperature na kailangan emit ng ating digital thermostat. So nga pala built-in yan, yung thermostat niyan mga master, built-in. Nandito yan sa sa ilalim. Ayan o. Ito dito. Yung butas na yan. So meron siya dyan electronic thermostat. Electronic sensor pala mga master. So matagal-tagal yan. So para mabilis namin ma-meet yung temperature degree dito sa loob, dalawang aircon na nakabukas niyan mga master. Patay mo yung isang aircon, Loy. Yan, para yan dito mga master. Sa data center natin. Yan. Kumandar na yung compressor sa 25.5. Yan, so puntahan natin yung outdoor unit. Ayan o, so working na. Magana na yung compressor natin. Ayan o. So 8.55 yung amperahe niya ngayon. Working siya. Ito. Ayan, so working properly na siya. Ayan, so set na natin ng yan, ng natural temperature niya, katulad ng mga settings nila. So 18 degrees centigrade. Tapos na kami. So next naman, continuation ng Gen 3. Mabay ka na, Loy. Diba? Alpha na rin ako, no? Kaya na. Thank you for watching, mga master. Yan mga master, uwian na kami. So don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Matandem Tech. Yan. So marami pa tayong mga tutorial mga master. So if ever may mga tanong kayo, kaya naman natin sagutin yan mga master. So sasagutin natin yan. So huwag kayong mahiya. Comment down below lang mga master. Thank you.